Bakit mas pinipili ng paraon ng Ehipto na matulog kasama ang mga palaka kaysa magsisi sa Diyos? Isipin mo, sa iyong higaan, sa iyong katawan, sa iyong mga mangkok, sa iyong masahan ng tinapay, naroroon ang malamig, madulas, at palaging tumatalong mga palaka. Hindi ito talinghaga. Ito ang tulay na sakuna na naranasan ng paraon ng Ehipto. Nang dumagsa ang salot ng mga palaka sa buong Ehipto, maaari sanang natapos ito kaagad kung siya ay yumuko sa Diyos. Ngunit nang tanongin ni Moises kung kailan siya mananalangin upang matapos ang pagdurusa, ang sagot ng paraon sa kinabukasan, mas pinili niyang tiisin ang isang buong gabi ng pagkadiri kaysa yumuko kaagad sa sandaling iyon. Hindi lang ito pagpapaliban kundi matinding pagmamataas. Sa katunayan, madalas din nating gawin ang ganoong bagay. Kahit alam na nating nilalamon tayo ng inggit, kasakiman, at kapaitan, sinasabi pa rin nating hihintayin ko muna na maging handa ako. Ngunit dapat mong malaman, ang bukas ay ang pinakamagalang na palusot ng kasalanan. Ang pagpapaliban ay hindi nag-aalis ng sakit, lalo lamang tayong lumulubog sa kasalanan, nagiging mas matigas at mas manhid. Ganito rin kapag humaharap sa mga babala ng Diyos. Ang hari ng Ninibe at ang buong bayan ay hindi nagsabi ng magsisisi kami bukas. Agad silang kumilos, tumalikod sa kanilang masasamang gawa at naligtas ang buong lungsod. Ang pagsisisi ay hindi nagsisimula bukas. Nagsisimula ito ngayon. Huwag mong hayaan ang matigas na puso mo ituluyang sumira sa iyong buhay. Kung ayaw mo nang maging alipin ng kasalanan, ayaw mo nang magpaliban, mag-comment ka ng Panginoon, handa akong magsisi. Inaanyayahan ka rin naming sumali sa aming libreng online Bible study upang sama-samang matutuhan ang katotohanan at tunay na pagsisisi.